20. Inday Sara na parang movement, no? Bago ba yan? Inday Sara Movement Philippines. Excuse me, ano yan ma'am? Inday Sara Movement, bago ba yan? Bago? Hindi, no, 4 years ago pa po. 4 years ago. Ilang movement na ba meron ng ano? 6 years na pala kasi start kami dito. After na namin. Hindi, humihingi kami ng 4 years pa lang. So since 2022. Taga saan kayo ma'am? Davao lang? Manila. So parang kayo yung mga founder ganon sa Inday Sara na. May Facebook page kayo? Meron po. Sige pa. Ano pangalan ay yan, Inday Sara na Movement para mapalo na natin. Ilan yung followers yun dam? Parang ang dami ko nakita ko na mga movement pero okay yan, lahat yan suportado yan eh. Oo, basta Inday Sara. Galing. Ayun, Inday Sara. Pang ilang araw niya, ay pang ilang beses siya nakapuntang Davao ngayon mula nung nagkaroon ng Sara Movement. Sila, ako 2 beses pa. Okay. Kasi nung nag-inauguration si Sara na Pang ilang paano nakilala si Bibi Sara Duterte? Kay tatay niya ba? Ganun? Paano yun? Taga Manila eh, no? So lahat kayo, puro lang mga hearsay. Nag-vlog din ako sa YouTube din to. Opo. Page siya or parang groups, ganun? Pinaka-founder po. Ayan si Sir. Sige. Sara Duterte for President. Yan, solid yan. Yun, no? Yun na nga, bali first time ko nakita to, Inday Sara Movement. So bago yata to, parang bago sa pandemic. Tagal na ba? Kung mag-research ka, run sa Raran pa 2020. Isa ako sa sumisigaw sa Manila. Ayan, salamat. DDS na ako. Salamat. First na takbo ni Inday Sara, kami na puwersa sa Manila. Yung grupo sa Manila. Nung VP race. No. The president din. Gusto namin presidente. Okay. Kaso nag-diverge siya kasi naloko ni Bongo. Wala eh, no? So anong feeling natin nung nalamang hindi para siya mag-usap? No? Parang wala eh, ganun talaga. No? Sayang. Sorry po. Sige, salamat ha. Enjoy sa stay. Okay. Sige. Enjoy the stay, ma'am. Sige. So yan, ang galing. So meron tayong nakita dito na mga taga Manila, mga Tagalog. Inday Sara Movement. Follow natin yung page nila. Ako lahat ng mga makikita kong may mga kinalaman sa mga Duterte, Sara Duterte, at lahat yan movement. Tinitingnan ko yan, yung kailang consistency sa mga post nila. So far lahat okay naman. Lahat naman ay so yun na nga, bali promoting, and at the same time yun na nga, promoting by flexing achievements in the mga nagawa ng mga Duterte. So yun na nga, Inday Sara Movement. So support natin yan, tingnan natin sa Facebook page sila, baka hindi pa ganun kadami yung mga followers nila. Yun na sila, marami sila. Yun, mga Tagalog. Galing, enjoy yung stay nyo ma'am ha. Sa Davao. Don't worry, dito. Welcome ang mga Tagalog na hindi pasaway. Welcome dito yung mga Tagalog na hindi mga snatcher. Pero pag snatcher kayo, mabugbog kayo dito. Bukbuk ko na yung mga na tanawa. Anyway, siya na ha. So, Davawin nyo ako. Galing. So, nationwide ha, hindi lang, ayan kasi ang sinasabi nila Clel Castro na kapag ka daw mga taga Davao DDS, hindi lang mga taga Davao DDS, dami din mga DDS, may mga taga Naga City nga DDS din nung ako'y napunta dati sa Bicol, sa Naga City, no, balikan ko yung time 2018, 2017, yung mga ganyang mga taon. Tapos na-meet ko syempre yung mga taga doon, no? Nung nalaman, hindi naman ako napapakilala, ako'y taga Davao or ako'y Didi. So basta syempre malalaman sa accent. Tapos malaman na parang hindi naman ako nagsasalita ng Bicolano o paman. Basta Tagalog, at taga saan pala ka, no? Taga saan ka pala, no? Sa mga taga Davao at hindi ka pala taga Bicol, no? Hindi ka taga Naga, no? Hindi. Taga saan ka? Davao? Davao, Duterte, nako, tahimik lang kami pero Duterte kami. Di lang kami nag-iingay. Pero pamilya namin Duterte. Binoto namin Duterte. Yung ganon, no? So, hindi natin talaga pwedeng paniwalaan itong si Clel Castro. Kasi sadyang sinungaling. Grabe siya mag-twist ng istorya, no? Gagawa, mag-fabricate lahat-lahat. Kasi siyempre, yun naman ang tungkulin niya kasi sinumpa ang tungkulin sa mga Marcoses sa administrasyon ngayon. Na lahat ng kasinungalingan ay gawin niya, di ba? Magmukha siyang tanga. Abogado pa naman sana, abogaga. Ayun. So ito yung
ganap dito, yung tagpo. So random vlog lang kung ano mga makikita natin dito. So yun nga, meron tayo na tunghayan, mga Tagalog, mga taga Manila, Kiyose, if I'm not mistaken. Hello. So ano sila, taga Manila, Tagalog. So dito sila sa Davao ngayon. Dala-dala, suot nila yung damit nilang Inday Sara na. So ulitin ko lang yung yung sinabi ni Sir na siya talaga pinaka-founder ng Inday Sara na movement, na noong 2022 pa lang sila nagsisimulang mangampanya kay VP Sara Duterte, kay Inday Sara Duterte sa pagka-presidente. Talagang push sila kay Sara Duterte na maging presidente. Pero siyempre, ganun pa man, ang magagawa hanggang doon lang talaga magagawa natin, ipopromote, push, convince sa kanya. At the end of the day, si Inday Sara si dating Mayor Sara, so si Mayora pa rin, kasi Mayora yung gagamitin kong address, kasi nga, Mayor pa siya that time, 2022, na promote nung grupo na yun na Inday Sara na movement. So yun na nga, bali, at the end of the day, si Mayora Sara Duterte pa rin ang magpapasya para sa sarili niya kung ano yung gusto niyang tahakin na landasin sa politika. So yun na nga, at tumakbo lang siyang Vice President ni Bongbong Marcos. Kaya wala tayong magagawa, ganun talaga. So tinanong ko yung mama, si Sir, so yun na nga, kung ano yung nararamdaman nila. Siyempre malungkot. Ako din naman malungkot. Grabe, sobrang ako nun. Talagang isa na ako sa mga nagwi-wish, nagdadasal doon na sana hindi niya talaga panawagan ng taong bayan. Pero grabe, Vice President. Wala diyan natin mapapatunayan na itong si VP Sara Duterte, hindi talaga siya tipo sa taong basta lang nagpapa-impluwensya or nagpapadala sa bugso ng damdamin at gustong sigaw ng karamihan. Pagtingin niya talaga hindi niya pa gusto, hindi niya pa feel, hindi niya pa ramdam, or hindi niya pa talaga kaya, o ano ba tawag dyan, hindi niya pa talaga basta feel, pero kaya na niya, alam niya na yun. The moment pa lang daw talaga nang tumakbo si VP Sara Duterte, nag-declare siya as Vice President, alam niya nang kaya niya maging presidente. Kaya nga siya nag-Vice President, kasi just in case na may mangyaring masama or hindi maganda, ma-overdose sa pagsisinghot ng pulburon itong si Marcos, o at least siya yung magiging presidente at kaya niya, di ba? Yun yung punto, tama, it makes sense naman, kasi kung alam naman sa sarili niya hindi niya kaya maging presidente, ba't sa tumakbo ng Vice President, bakit siya pumayag na gawin ang sarili niyang spare tire, diba? So yan na siguro. Hindi ko alam kung anong inaantay ng mga tao dito, pero baka merong meeting mamaya or merong tao dyan, parang may speech dito, may mga bisita tayo kasi diba si Congressman Leviste, yung anak ni Loren Ligarda, meron andito si Vic Rodriguez, si attorney Vic Rodriguez, napakatalino. Kahit nga magpresidente yung mama na yun, okay din walang problema din, kasi wala, physically, mentally, emotionally, lahat magaling. So sino pa mamabisita? Di ko alam kung sino pa andito, basta yun na yun, dalawa. Si Rowena Guanzon. So yun lang that would be all. Thank you for watching, bye bye, ending ngats. Shout out dyan sa mga hindi taga Davao paki-comment nga kayo dyan kung kayo ay proud Duterte supporter pero hindi kayo taga Davao. So paki-comment dyan sa baba at kung anong lugar ho ninyo at paano ninyo nahilala ang mga Duterte, saan nyo sila anong ginawa nila na tumatak sa inyo, ano yung mga speech nila or yung mga statement na talagang tumatak na hindi na makakalimutan. Kaya mula nun, sabi nyo, ito talaga Duterte the best, So paki-comment dyan sa comment box, open ho yan para sa ating mga balitaktakan at talakayan.